malaking sugal din on the part of the lawmakers. Kung babanggain nila out in the open itong Duterte family kasi somehow meron pa rin mga supporters yan, ano? Nag-aalangan ang ilang mambabatas kung tuluyang babanggain si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng paghahayag ng suporta sa mga impeachment na inihain sa Kamara. Ayon pa kay Professor Coronacion, sa gitna ng usapin sa impeachment, hindi pa rin huhupa ang awayan sa pagitan ni Pangulong Marcos at VP Sara. Kahit walang mga World War, walang mga actions on the part of the administration, baka ang tingin ko dito parang Cold War. Hindi ako naniniwala Cold War yan. Hindi yan mananahimik. Kasi, alam niyo kung bakit? Si Sara, hindi siya tahimik. Yun lang yun. Wala sa personalidad ni Sara ang pagiging tahimik. At si Sara, madaling matrigger. Pag na-trigger mo si Sara, kukuda ng kukuda. You just have to press the right buttons. Tulad nung kay Zulaika Lopez. Yun, that was a big glaring red button para kay Sara Duterte. And you just have to press it again. Ganun lang kasimple yun. So, ngayon mga kotsero, meron tayong topic ngayong gabi. This is quite a development. This is a bit of a development. Actually, tawagin mong bit of a development, medyo understatement pa nga yun eh. This is a huge development. Kasi may balita. At itong balita na ito, kumakalat ho ngayon. Alam naman po natin mga kotsero na meron pong nakahain or meron hong isasalang pa na pang-apat na impeachment complaint. Imagine mga kotsero, sa loob ng isang buwan, merong 4 na impeachment complaint na ihahabla laban kay Sara Duterte. Ganun ho katindi ang kanyang mga pinagagawa mga kotsero. Pero mga kotsero, ito nga. So kahapon, nabalitaan natin na meron pang 4 na impeachment complaint na niluluto. At ito ho mga kotsero ay hindi na galing sa liberal. Hindi na to galing sa Dilawan. Hindi na to galing sa Pink. Hindi rin po ito galing sa CPP. Ito po ay galing na sa mayorya, sa majority. This now, mga kotsero, is a big deal. Merong mga members of the majority Congress na gustong ipa-impeach si Sara Duterte. And you know, your guess is as good as mine. Hindi ko natin alam kung sino to. Malalaman na lang natin pag na-file na. Ang sabi, ipa-file sa unang araw ng pagbalik ng mga kongresista sa Kamara. Yun ang unang-unang mangyayari daw, sabi. Pero ito, may napanood ko kanina, mga kotsero. This is an interesting observation. Ito ay isang obserbasyon ng isang political analyst. Ito ang kanyang sinabi. Malaking sugal din on the part of the lawmakers. Kung babanggain nila out in the open itong Duterte family kasi somehow meron pa rin mga supporters yan, ano? Nag-aalangan ang ilang mambabatas kung tuluyang babanggain si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng paghahayag ng suporta sa mga impeachment na inihain sa Kamara. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, tiyempo na malapit na ang midterm elections, kaya naman magdadalawang isip ang mga re-electionist lawmakers dahil na rin sa mga natitirang Duterte supporters. Dun sa latest survey, na even though malaki ang binaba sa survey numbers ni Vice President Sara Duterte, makikita mo na may mga natitira pa rin supporters, lalo na sa Mindanao. Bukod dito, kulang na rin sa panahon ng Kamara para talakayin pa ang impeachment complaints. Dagdag pa ang naging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pagsang-ayon sa hakbang na ito. Sa pagbabalik nila, after na kanilang break, tingin ko kulang na rin sila sa oras. At saka dahil may standing order ng President, baka hindi sila magkakaroon ng special session para dyan. Para sa impeachment complaints. So I think impeachment complaints will take the normal route. Hindi yan ipa-fast track. Kasi wala rin naman numbers eh. Ayon pa kay Professor Coronacion, sa gitna ng usapin sa impeachment, hindi pa rin huhupa ang awayan sa pagitan ni Pangulong Marcos at VP Sara. Kahit walang mga World War, walang mga actions on the part of the administration, baka ang tingin ko dito parang Cold War. Tahimik pero maramdam mo na may conflict. Hindi ako naniniwala Cold War yan. Hindi yan mananahimik. Kasi, alam niyo kung bakit? Si Sara, hindi siya tahimik. Yun lang yun. Wala sa personalidad ni Sara ang pagiging tahimik. At si Sara, madaling matrigger. Pag na-trigger mo si Sara, kukuda ng kukuda. You just have to press the right buttons. Tulad nung kay Zulaika Lopez. Yun, that was a big glaring red button para kay Sara Duterte. And you just have to press it again. Ganun lang kasimple yun. So mga kotsero, ako palagay ko,
Hindi ito magiging Cold War tulad na sinasabi ni Professor Coronation na tahimik lang lahat. No. I don't think it will be. Si Presidente pwede pang tahimik lang. Pero si Sara, I don't think kaya niyang manahimik. Maano siya very ganun eh. Anyway, tuloy natin. Sa kasalukuyan, 3 na ang impeachment complaints laban kay VP Duterte ang inihain sa Kamara at may posibilidad na may maghain pa ng ika-4 na reklamo laban sa Vice Presidente sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. And so yun yung interesting take tungkol dyan sa impeachment. So parang napahanap tuloy ako, ano na nga bang update? Ano na nga bang lagay ng impeachment? Kasi parang ang pinaka-latest update is puro file. File. Ito nga, may pang-4 nga na darating. So ano na nga ba ang the real score? Ano na nga ba ang kwento? Di puntahan natin yung sinabi ni Benny Abante. Sabi ni Benny Abante sa isang interview, the numbers in the House but not in the Senate. May numero po sa House, pero wala sa Senado. Yun ngayon ang question mark dyan. Itong sinabi ho na ito, itong headline na ito, ay hango po ito sa isang interview. So pakinggan ho natin itong interview. Ito ho yun. Morning, sir! Good morning, Christian. Good morning, Doris. Good morning po sa lahat ng ating tagapanood sa ating programa. Good morning. Opo, Happy New Year po, Kong. Happy New Year. Happy New Year. Kamusta naman po ang pagtawid natin sa bagong taon? Sabi ko nga mukhang nagkakalimutan na eh. So, pero dapat buhayin ba itong Quadcom at mga usapin tungkol sa impeachment? Ngayon pagpasok namin sa Kongreso, kami ay bulag pa rin sa gagawing impeachment sapagkat wala naman talagang kumikilos at walang pagkilos pa. Although 3 na ang impeachment charges ang naipigay. So, that is, magandang update. So, may 3 na i-file na at meron pang isa na coming soon. Pero wala pang movement. Ngayon, mga kotsero, isipin nyo, meron pang isang papasok na impeachment. Ayaw pa nila ipaproceed eh. Ayaw pa nila ipaprocess yung impeachment complaint. Kasi kapag na-process na yon, bibilang na ng 10 days. So meron kang 10 session days. Katapos ng 10 session days mo, you are practically into February already. Pagdating mo ng February, mga kotsero, suspended na ang Congress. Bakit? Election season. So, suspended na. Wala na ang Congress. Pag umpisa ng kampanya, tapos na lahat ng mga hearing. Wala nang hearing. May oras pa ba before February? Wala na. Ang mangyayari na niyan, the impeachment complaint ay will be picked up after the elections. So that means it will be after the 1st of July. Actually, no, not the 1st of July. Sa Presidente pala yun. June 30. June 30 kasi yun ang resumption ng Congress. June 30, 2025. So doon pa lang pag-aaralan, doon pa lang gugulong yung 60 days. Actually, hindi pa nga 60 days eh. Doon pa lang gugulong yung pag-refer kay House Speaker. After June 30 pa. Tapos gugulong yung 60 session days after that. So, most probably, magkakaroon ng impeachment proceedings January 2026 pa. The earliest probably na matatapos yan sa Kamara would be around October, November. Most probably. Hula pa yun so hindi feasible talaga siya sa 2025. Kaya nga nagtataka ako, kasi matigas ang ulo ng mga matigas ang ulo ng mga CCP, tsaka yung mga pink. Wala naman kasi silang sense of strategy. Wala silang sense of strategy. Basta sila ingay sila, happy na sila. Ganun ang diskarte ng mga dalawang pink CBB. It is what it is. Kailangan na lang tanggapin. Pero, sa reality, sa totoong buhay, malabo yung impeachment this year. Earliest would be late 4th quarter of 2025 and that's the earliest. The latest would be 1st quarter of 2026. Which, kung tutuusin, actually, pabor. Pabor yun sa mga gigil kay Sara Duterte. Kasi, tatamaan mo yung taon, 2026, 2027, kung saan magbibuild siya ng momentum for the 2028 elections. Pero sugal yan. Alam niyo kung bakit? Kapag natalo, kapag siya ay na-acquit sa impeachment court, it will work for her favor sa 2028. At baka magkaroon tayo ng Sara Duterte na presidente sa 2028. Kaya, itong impeachment na to is really, it's a make or break for the Duterte clan as well. Make or break to. It can go either way, ibig kong sabihin. Pwedeng maging pro-Saraan na decision, pwedeng maging anti-Saraan decision sa 2025. Hindi ngayon. Not in this composition ng ating Senate ngayon. So mga kutsero,
As far as the impeachment is concerned, ako in my honest opinion, 50-50 yan. So, hindi pa natin sure. Pero ako, ito yung masisiguro ko. Sa lower house, may impeach si Sara sa Kamara. Pero sa Senado, 50-50 ka. Actually, 60-40 pa nga eh. 60% baka hindi ma-impeach. 60% ma-acquit. 40% saka mai-impeach. Hindi ka pa sure. That's talking realistically. Kumbaga, kung hindi tayo titingin sa ideal scenario nating mga kontra kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte, yun ang posibleng mangyari.